Good morning, good morning. Kumusta mga kalakwatsero? Andito na naman sila kwatsero at magkukuminto na naman tayo sa mga nangyari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. May kukumintuhan na naman tayo guys, yung mga statement ng ating magigiting na Senator Jinggoy Estrada at former Senator Franklin Drilon about sa impeachment. Kasi medyo sikat ngayon guys ang impeachment dahil naghain nga ng impeachment ang Kongreso at pinadala na sa Senado. So ngayon magkakaroon na ng Senate trial about sa impeachment ni BP Sara. So pakinggan natin ang kanilang statement about impeachment. So ito guys. Impeachment is a political process, not a judicial one. Tama yung tanong mo, Peter. Will there be sufficient number to convict? Will there be sufficient number to acquit? Notice, tatanong niyo po, hindi kayo nagtatanong tungkol sa ebidensya. Dahil ganun talaga. Hindi mo sinasabi, may ebidensya ba o may walang ebidensya? Ang impeachment court ay hindi po husgado at hindi lang po ebidensya. Ang titingnan dyan, maniwala kayo sa akin na puro merit. So di ba? Galing na mismo sa mga eksperto sa Senado na ang Senado is not a judicial process. Political move po yan. At hindi yan siya evidence-based. Numbers game po yan. At ang pinaka-importante sa lahat, mga kababayan, if the price is right. Di ba? Remember, sinabi ni Amy Marcos, 1 trillion ang budget sa impeachment ni BP Sara. So yung mga senator natin na hindi pabor sa impeachment, kung bibigyan sila ng tamang halaga, posible na magbago ang isip niyan. Di ba? Bigyan ka ng 1 bilyon. Payag ka, hindi. Oh. Isipin mo may pangarap ka pa na magiging pangulo. Malaking pera 'yun. Kung ayaw mo talaga, bigyan kita ng 2 bilyon. Manahimik ka lang para walang masabi yung mga taong bayan sa'yo. Di ba? Pero 2 bilyon ang bibigay sa'yo. Di ba? Oh. Ito guys, 1 trillion budget sa impeachment ni BP Sara. Mamaya dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo, fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, ano yung sabihin na? Ha? 1 trillion impeachment. Diba? Kita nyo? So very clear na ang impeachment, hindi yan siya evidence-based, numbers game at pera. Diba? Depende kung magkano ibibigay sa politiko o sa senador na boboto sa impeachment. At yung evidence, secondary na lang yan. Diba? Tama ba ko, Senator Drilon? Correct. Kaya, itong mga congressman natin na atat sa impeachment ni BP Sara, may mga kanya-kanyang interest lang yan kung bakit nila pilit na i-impeach si BP Sara. Tingnan mo nga yung background ng mga politician, di ba? Sabi ng Malacanang, ayaw ng Pangulo na ma-impeach si BP Sara. Pero tingnan mo yung galawan ni Martin Romualdez. Sinong tinatawagan niya? Si Leila de Lima. Ano? Sino ba yan si Leila de Lima? Nakulong dahil sa droga. Oh. Tapos inakwit ng kanyang estudyante sa law. So ngayon, binalidate ng Court of Appeals na mali yung desisyon sa kanya. Ngayon, ipapakulong na naman siya uli. 'Di ba?
Very clear talaga na gusto lang nila maghiganti kay BP Sara. Oh. Kasi meron na silang alitan ng mga Duterte at saka Dilima eh. Oh, ito pa si Chil Diokno, leftist sympathizer. 'Di ba? Oh. Kaya yung mga tao na yan, may mga interes yan na gusto nilang maghiganti sa mga Duterte at gusto nilang makaupo sa Senado at saka sa Kongreso. Oh. Ayaw nilang magsaksi si BP Sara sa kanyang pagka-vice presidente kasi gusto nila sila ang pumalit. Tayong walang kwenta yung impeachment. Giging worsen lang lalo ang estado ng ating bansa dahil diyan sa impeachment. Pero kung ipagpipilit nyo yan, talagang ang taong bayan ay hindi na atubili pang labanan kayo. Kikilos na talaga yung taong bayan dyan kasi sobra-sobra na yung ginagawa nyo sa gobyerno eh. Di ba? Hindi na kayo nakakatulong. Instead, nakakapagbigay kayo ng gulo sa gobyerno sa Pilipinas. Di ba? Oh. Kaya alam mo, mahal naming Pangulong Sara Duterte. I mean, BP Sara Duterte. Pag umikot talaga ang gulong at ikaw ang magiging Pangulo, malaki ang responsibilidad mo na talagang baguhin mo talaga yung bansang Pilipinas. Kasi ang gulo. Maganda yung suggestion ni Pinoy Survivor na magkaroon ng Council of Elders. Kasi ang Council of Elders, no political colors yan. Talagang magkakaroon sila ng power na tanggalin yung Pangulo ng bansa or pangalawang Pangulo ng bansa. Kasi non-partisan nga sila eh. Kung i-compare mo ngayon dyan sa kalakaran natin ngayon na impeachment, pagka gusto ng mga politiko at yung Pangulo ay walang panindigan, talagang i-impeach ka nila. Ganon yan. Hindi katulad kay Pangulong Duterte dati na yung mga congressman is magpa-file na sila ng impeachment kay Leni Robredo pero isang salita lang ni Pangulong Duterte na wag niyong i-impeach yan si Leni Robredo. Tumahimik. Kasi may panindigan si Pangulong Duterte. Pero ngayon, yung Pangulo natin ngayon, walang panindigan yan. Kanya-kanyang nagpapapil yung mga congressman at saka yung mga kabinete niya. Oh, para sa sarili nilang interes. Kaya kailangan mo talagang baguhin yung sistema ng politika ng ating bansa. Mahal naming Presidenteng Sara Duterte. So, hanggang dito na lang ako guys. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Thank you so much for watching. Ingat kayo parati. Bye-bye. God bless.